Habang naglalakad-lakad ako kaganina sa loob ng Walmart, napag-isipan ko na ang dami na palang umaalis talaga sa Canada, ano? Yung iba umaalis ng Canada dahil sa inflation, mahal ang bahay, mahal ang renta, mahal ang bilihin, mahal lahat. Mahal ang gasolina, mahal ang insurance. Lahat ng bagay dito sa Canada ay mahal, walang libre. Yung iba naman ay umaalis dahil hindi nami-meet yung expectation nila dito sa Canada. Dahil siguro yung naging experience nila dito ay hindi maganda. Pero kung iisipin mo, kahit saang bansa ka naman ngayon, 'di ba, lahat na nagmahal. After ng pandemic, lahat wala kang ligtas. Unless na siguro kung ipinanganak tayong mayaman, hindi natin ramdam ang hirap. Pero sa mga katulad ko na ipinanganak na mahirap, at talagang sariling sikap lang makapagtrabaho sa ibang bansa at makatulong sa pamilya kahit papano, ay okay na dito sa Canada. Pero magtaka ka, marami din namang pumapasok ng Canada para magtrabaho, mag-aral, at maraming mga kadahilanan kung bakit pupunta sila ng Canada. Depende na lang po talaga sa mga goals, priorities, at sa mga desisyon natin sa buhay. Kasi may iba-iba naman tayong plans, di ba? At marami din namang gustong sumubok na pupunta ng Canada. Wala naman pong masama kung susubok tayo sa ibang bansa. Hindi lang sa Canada, kundi sa ibang bansa po kung sa tingin natin na makakatulong sa atin, lalong-lalo na po tulong tayo sa ating pamilya. Kaya napag-isipan ko, aalis din ba ako? Parang lahat sila umaalis na. Ano ba talaga eh? Ito naman ay para sa akin lang, opinion ko lang to. At base sa naging experience ko dito sa Canada. So far naman ay maganda naman ang nagiging resulta after nung naging permanent resident ako. Kaya gumawa ako ng video na to dahil gusto kong i-share kung bakit hindi ako aalis sa Canada. Ang pinakaunang rason ko, dahil kasi kasama ko ang mga anak ko. Ang Canada ang nagbigay ng opportunity sa akin na makasama ang mga bata. Ang tagal ko sa abroad, sa Middle East. Habang tumatagal ako sa Middle East, may pera nga doon, pero hindi ko nakakasama yung mga bata. Lumalaki sila, nawala ako sa tabi nila. Hindi ko nasusundan yung pag-grow nila. Bigay lang ako ng bigay ng pera, pati sa pamilya ko. Pagkasama mo kasi ang pamilya mo, kontento ka masaya ka. Para po kasi sa akin, mas maganda po kasi na magkasama ang buong pamilya kung saan man kayo. 'Di ba kadalasan, asawa mo nasa ibang bansa nagtatrabaho. Karamihan kasi nangyayari is nauwi sa hiwalayan, 'di ba? Nawawala sa focus. Kaya mas para sa akin po, mas maganda yung magkakasama ang pamilya dahil po ito po yung talagang main goal natin kung bakit tayo ng ibang bansa at nagsusumikap para mabigyan sila ng magandang kinabukasan kahit papano. Aside sa kasama ko yung mga bata, sa tingin ko may maganda silang kinabukasan dito. Pero siguro sa future kung ang hawak nila ay Canadian passport at nakakuha sa dito ng degree at meron silang mga job experiences dito, kung mag-a-apply sila sa ibang lugar, kung saan man sila gustong mag-settle down sa future, ay mas advantage sila. Kahit na low income ko dito, yung comfort ng pamumuhay ay iba. Kung sa Pilipinas ka kasi, pag sinabi mong ang hirap ng buhay, talagang feel na feel mo yung hirap. Dito kasi kahit na mahirap ang buhay, lalo na tulad sa akin na single parent, pero manageable naman ang mga finances. Basta lang, madiskarte ka, hindi mareklamo, at matutong mag-budget sa pera na meron ka. Waldas ng waldas yung mga bagay na hindi naman medyo kailangan sa buhay mo, ay wag nang bilhin. Sunod naman, kaya nagustuhan ko dito sa Canada dahil single parent ako, may dalawa akong dependent, meron kang makukuhang o matatanggap na tulong sa gobyerno. Kung ikumpara mo sa atin, sa Pilipinas, low income ka, nagsusumikap ka, kahit kumakayod ka, wala kang makukuhang suporta sa gobyerno. Diba, sa tagal ko sa abroad, kung uwi ako ng Pilipinas, kung wala akong enough na pangkapital para mag-start ako ng business, syempre, maghahanap ako ng trabaho. Pero ang tanong, kung maghanap ba ako ng trabaho doon, makakakuha ba ako ng trabaho? Siguro hindi. Dahil mataas ang standard sa atin. Una, yung edad ko. Kung hindi ka naman kagandahan sa atin o hindi ka katangkaran at lalo-lalo na kung wala kang backer, ay medyo challenging ang paghahanap ng trabaho.
malabo na merong mag-hire sa akin at makapagtrabaho ako. At ang hirap pa, kung maghanap ka ng trabaho sa atin, ang daming requirements. Sa requirements pa lang, lugi ka na. Tapos maliit lang ang sahod. Sa Pilipinas, kahit sa government nag-aaral ang mga bata, di ba merong admission fee? Tapos ang daming mga projects. Dito sa mga projects, sa mga school supplies nila, wala akong gastos kahit ni isa, kahit ni piso, wala akong binili. Ang tanging na ibili ko lang sa mga bata is mga bags nila. Bag, ganun. Tapos hindi naman sila nag-uniform dito, kaya okay lang. Carry na yan sa ukay-ukay. Ang school bus din dito ay libre. Kaya yung comfort ng mga bata, pagbaba nila sa building namin, andyan na kaagad yung school bus sa harap ng building namin. Kaya malaking pasalamat ko din nung naghahanap ako na apartment, talagang hiniling ko sa kanya na sana yung ipoprovide na accommodation para sa aming mag-ina ay yung malapit sa school bus para po hindi mahihirapan yung mga bata. Kaso lang ang mali ko, nung mga panahon na yon, eto nakakatuwa eh. Hindi ko sinabi na, Lord, sana yung may elevator din para hindi kami mahirapan. Yun nga, hindi ako specific sa paghingi sa kanya. Pero ang laking pasalamat ko. Nasa 3rd floor kami, tapos yung school bus nasa harap lang ng building, yun lang naman ang importante at yun yung hiningi ko kay Lord. Binigay naman po. Malaking bagay din yung nagpapa-check up ka tapos wala kang ilalabas na pera. Pati sa mga prescription mo, libre, lalo na pag may insurance ka. Actually, hindi naman po siya libre kasi nga nakadidak na sa tax natin. Pero malaking bagay yon. Kung sa Pilipinas ka, pagpa-check up pa lang, lalabas ka na ng pera, ang bigat no. Lalo na pag bibili ka ng gamot, mga antibiotic o anumang gamot na piniscribe sa'yo, napakamahal. Mahal magkasakit sa Pilipinas. Dito, ang downside lang ng kanilang healthcare ay halimbawa, kung meron kang ipapa-ultrasound o scan, blood work, kung may mga surgery ka, kung hindi naman yun urgent na talagang life and death ang sitwasyon, ay talagang mag-antay po sa appointment. Yung mga ganon, ang tagal. Dito sa Canada, kung low income ka, parang hindi mo feel na low income ka eh. Basta permanent resident ka or citizen. Nakakain mo ang gusto mong kainin, nabibili mo yung gusto mong bilhin, kung susundin mo yung luho mo, nabibili mo lahat ng kaluhuan mo sa buhay. Pero, ang masasabi ko lang, kung titira ka dito sa Canada, kailangan maging wise ka sa pag-spend ng pera mo. Pero it doesn't mean na low income ay hindi ka na makapag-save. Kayang-kaya namang mag-save kung gugustuhin mo. Lalo na pagka wala kang utang na sasakyan, wala kang mortgage, wala kang credit card. Ako, may isang credit card lang ako. Plan sa aking cellphone, Netflix, ganyan. Data ng aking mga anak, yun lang. Kasi monthly yun dinideduct sa automatic sa credit card ko para lang pang credit history ko. Kung tatanungin niyo po ako kung alin ang mas mabuti dito sa Canada o doon sa ibang bansa o mapapilipinas man o kung malaki ang income nyo na kung ang sahod nyo po ay 150 above, ay pag-isipan pong mabuti kung ano ang magandang steps para sa pamilya nyo po. Kasi dito po sa Canada, hindi naman po lingid sa atin, pagbaguhan po talaga dito ay majority po nagba-back to zero. So malaking adjustment po ang mangyayari. Kung ako siguro nabiyayaan na magkaroon ng sahod ng 200,000 pesos a month, ipon ako, mag-work ako ng 5 years time, uwi sa Pinas, tapos magpapatayo ako ng apartment or boarding house. Pero kung tatanungin niyo po ako kung saan ako magre-retire, syempre pipiliin ko sa Pilipinas. Depende na lang po kung magbabago ang takbo ng buhay ko o hindi natin alam kung ano ang plano ni Lord. Hindi natin alam kung bakit niya ako dinala dito sa Canada, pati yung mga anak ko. Mas masaya talagang manirahan sa Pilipinas. Lalo na kasi maraming marites dun eh. Paglabas mo ng bahay, dyan sa bakuran, ang dami mo ng kakwentuhan, katawanan, lahat nandun. Kaya masaya talaga sa Pilipinas. Kaso lang, pag nag-retire ka din doon at wala kang backup na pera o wala kang mga investment man lang, ay talagang mahirap ang buhay talaga doon. Kahit manghiram ka ng 1,000 doon, lalo na sa lugar namin, sa probinsya, mahirap maghanap ng pera. At saka malungkot dito sa Canadang mag-retire.
Lalo na pag mag-isa ka lang sa bahay, lahat ng kasama mo sa bahay nagtatrabaho, ikaw lang mag-isa. Or otherwise, punta ka sa home care. Napakamahal ng home care. Napakalungkot ng buhay dito pag nag-retire ka. Unless na lang siguro kung malaking pamilya, marami kayong pamilya dito. Nandito yung mga kapatid mo, nandito yung parents mo, siguro okay lang na dito mag-retire. Pero kung katulad sa akin, na single parent, 'di ba? Napakalungkot. Yung mga anak ko pagdating sa future, pag lumaki na yan sila, syempre may sariling buhay na yan sila, may sariling mga priorities na yan sila. Kaya ako, uwi na lang ako sa Pinas, magtanim na lang ako ng saging doon. Maraming salamat po sa pagpapanood at huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify po tayo sa ating mga susunod na mga videos. Sa mga baguhan po, ako po si Jen. Gumagawa po ako ng mga videos about po sa mga naging experience ko dito sa Canada sa pag-a-apply ko ng trabaho hanggang sa na-permanent resident ako, immigration, at everything and anything po na buhay-buhay sa Canada. Para po magka-idea ang mga aspiring applicants na gustong mag-migrate o magtrabaho o mag-settle down dito sa Canada. Maraming salamat po sa lahat sa pagpapanood. Thank you po. God bless everyone. Bye!